hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Buwan naman ng balita, mga kapatid, mas mataas na sahod na ang matatanggap ng mga manggagawa sa Metro Manila simula July 17. Inaprubahan na ng Wage Board ang 35 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Dahil dito, mula sa 610 pesos, magiging 645 pesos na ang minimum wage ng mga nasa non-agri sector, habang 608 pesos naman sa mga agricultural sector, service at retail na may 15 empleyado pababa, gayon din sa mga nagtatrabaho sa manufacturing. Hulyo noong nakaraang taon ng taasan ng 40 pesos ang minimum wage sa NCR, pero ang inaprubahang aumento ngayon ay malayo sa hinihingi ng labor groups na dagdag na 700 pesos sa arawang sahod sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nauna nang sinabi ng mga negosyante na mapipilitan silang magsara kung sobra-sobra ang ipatutupad na wage hike. Handa raw ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na ibunyag sa Senado ang dating cabinet official na umano'y backer ng mga iligal na pogo sa bansa. Ayon kay June Alano, PAGCOR Assistant Vice President for External Communications, hinihintay lang nila na maimbitahan sila ng Senado sa isang pagdinig. Nitong weekend, sinabi ni PAGCOR Chief Alejandro Tenco sa isang pahayag na may isang dating high-ranking cabinet member na siyang naglabi noon na aprubahan ang lisensya ng ilang pogo, kabilang na yung mga ni-raid kamakailan. Kaya sabi ng ilang senador, dapat nang ibulgar sino ang nasabing dating cabinet official. Nang tanongin naman si Alano kung anong administrasyon nagsilbi ang tinutukoy na opisyal, ang tugon niya, ang POGO naman po nagsimula lang po during the past administration. Wala po naman pong mga license na POGO noong panahon ni Pinoy. Patuloy na palalakasin ng pamahalaan ang kakayahan ng Philippine Air Force. Yan ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos nang pangunahan niya ang 77th founding anniversary celebration ng Philippine Air Force sa Pampanga kanina. Ayon kay PBBM, bukod sa pagbili ng air assets, mahalaga rin makasama ang Philippine Air Force sa military exercises ng ibang bansa. We have increased our maritime domain awareness by regularly conducting maritime patrol missions, monitoring over 400 unknown tracks within the Philippine Air Defense Identification Zone. We have also heightened our international defense and security engagements by sustaining our talks with our foreign military counterparts and participating in multiple bilateral and multilateral military exercises. Git naman ni Air Force Commanding General Stephen Pareño, handa silang protektahan ang ating teritoryo laban sa anumang banta. Sinabi niya yan sa gitna ng lumalalang panghaharas ng China sa mga barko at sundalo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ibang balita, itinanggi ni Vice President Sara Duterte na siya ang bagong leader ng oposisyon. Kasunod yan ang kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos nitong nakaraang buwan. Matatanda ang sinabi rin ni VP Sara na wala ng unity team dahil binuulang daw ito para sa 2022 elections. Pero giit ng bise, wala siyang pinipiling panig. Sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan. Kinontra naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang senador sa 2025. Sa isang press conference sa Tacloban City kahapon, iginiit ng dating Pangulo na hindi na siya babalik ng politika. Una nang sinabi ni VP Sara na bukod sa kanyang ama, tatakbo rin na pagkasenador ang kanyang mga kapatid na sina Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Until hindi na ako bumalik ng politika, tapos na po ako. Saan ka nakikita ito magsabi, tatay, pag dalawang anak magtakbo ng senador? Nakunin mo lang, Inday? Sa ibang balita, nag-iwan ng matinding pinsala ang nangyaring pagsabog sa bodega ng mga paputok sa Zamboanga City. 5 ang nasawi, kabilang na ang isang 4 na taong gulang na bata. Live mula sa Zamboanga City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, ano bang update dyan?
Ruth, patuloy pa rin ang ginagawang clearing operation sa bodega ng mga paputok sa Barangay Tituan sa Zamboanga City matapos itong sumabog nitong Sabado ng hapon. Sa lakas ng pagsabog, bakas pa rin ang malaking pinsalang idinulot nito. Ang bahay ng ito, nakalapit na bodega, nawasak ang mga pader at kisame at nagkabasag-basag ang bintana. Nagtumbahan din ang mga poste sa lugar. Sa kasamaang palad, 5 ang nasawi sa trahedya, kabilang ang isang batang 4 na taong gulang. Higit 30 naman ang sugatan. 16 na bahay at establishmento ang nadamay sa pagsabog at pagkasunog ng bodega. Hanggang ngayon, wala pa rin kuryente sa lugar. Nagpadala na ng bomb squad ang mga otoridad para matiyak na hindi na masunugan ang pagsabog o masundan ang pagsabog. May ilan pa kasing mga paputok na naiwan sa loob ng warehouse. Sa ngayon ay blanco pa rin ang mga otoridad sa sanhi ng pagsabog, pero isinantabi na ng Zamboanga City Police ang anggulong terorismo. Ruth, nandito tayo ngayon sa Barangay Lumbangan sa Zamboanga City kung saan nakaburol ang pamilya na nadamay sa pagsabog. At sa mga oras na ito ay sunod-sunod ang pagdating ng mga taong nakikiramay sa pamilyang Limen. Ruth? John, nabanggit mo nga sa report mo, yaan ay bodega, no? Pero may sinasabi ba sila na kung gumagawa dyan mismo ng mga paputok? Yan ang isa sa mga iniimbestigahan ngayon, Ruth, ng mga otoridad ng Zamboanga City Police kung may gumagawa ba ng mga paputok sa loob ng bodega. Sa ngayon, ang natanggap nila na report na may lisensya itong bodega na magbenta at mag-distribute ng mga paputok. Pero ang tinitingnan din nila ngayon na anggulo ay bakit nabigyan ng permit itong bodega na mag-imbak ng paputok sa naturang lugar na alam naman na residential yung lugar. Yan yung isa sa mga tinitingnan ngayon ng mga otoridad. Okay. Maraming salamat sa iyong ulat, John Aroa. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Bawal na bawal gumamit ng mga unicycle sa EDSA. Yan ang paalala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos mag-viral ang isang motorista. Sapul sa video ang isang lalaking sakay ng unicycle habang kasabayan ang mga sasakyan. Nagpapalipat-lipat siya ng lane sa bahagi ng EDSA Cubao. Ayon sa MMDA, delikado ang paggamit ng unicycle sa highway at iba pang national road. Lalo pat wala naman itong safety features na magsasalba sa isang rider kapag nadisgrasya. Bukod sa unicycle, bawal din sa mga pangunahing kalsada ang mga e-bike at e-trike. Simula naman ngayong araw, bawal bumiyahe sa Quezon City ang mga tricycle na walang plaka. Ang no plate, no travel policy ay alinsunod sa Republic Act No. 4136 o Section 18 o ang batas na nagtatakda ng tamang paggamit ng plaka. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, puhulihin na nila ang mga babiyaheng tricycle na walang plaka. Bago kasi ito pinatupad, tinapos muna ng LTO ang halos 3,000 na backlog sa license plates ng mga tricycle sa Quezon City noong nakaraang buwan. Good news naman sa mga motoristang suki ng Cavitex. Simula na ng isang buwang libre ang toll sa naturang expressway. Walang babayarang toll ang lahat ng klase ng sasakyan sa lahat ng exit sa Cavitex simula ngayong araw hanggang July 30. Inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang pansamantalang suspensyon sa paniningil ng toll sa Cavitex. Ayon po yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang pasinayaan ang bagong sukat interchange. Samantala, taas presyo naman sa petrolyo at LPG ang sasalubong sa mga consumer ngayong Hulyo. 55 centavos ang dagdag sa kada kilo ng LPG, katumbas po yan ng higit 6 na pisong dagdag sa bawat 11 kilogram na tangke. Para naman sa mga motorista, mas mahal ng 95 centavos kada litro ang gasolina simula bukas at 65 centavos na dagdag naman sa diesel.
Sa kerosene, may increase na 35 centavos kada litro. Ang taas presyo sa petrolyo at LPG ay bunsod umano ng tumitinding tensyon sa Middle East. Itinanggi ng Philippine Coast Guard na tinulungan ng China ang dalawang mangingisdang Pinoy na nasugatan matapos masunog ang kanilang bangka malapit sa Panatag Shoal. Yan kasi ang naunang pahayag ng Chinese state media. Giit ng ating Coast Guard, sinubukan pa nga raw harangin ng China Coast Guard ang mga rumerespondeng tauhan ng Pilipinas. Halos lumubog na ang Filipino Fishing Boat o FFB Akio noong Sabado nang sumabog ang makina nito. 2 sa 8 mangingisdang sakay ng bangka ang nagtamo ng second-degree burns. Merong China Coast Guard at isang PLA Navy na sumunod sa atin. Initially, nag-conduct ng dangerous maneuvers at hindi tayo pinapasok sa area. Ayon sa PCG, nag-alok naman ng tulong ang kanilang Chinese counterparts pero hindi na nila ito tinanggap. Balita naman abroad, dahil lang daw sa pagod at hindi maayos na paghahanda kaya hindi naging maganda ang performance ni US President Joe Biden sa naging debate nila ni dating Pangulong Donald Trump. Ayon sa ilang top aide ni Biden, exhausted ang incumbent US President nang sumalang sa debate. Nasobrahan din daw sa coaching at practice ang Pangulo na lalong nakapagpalala sa sitwasyon. Sa naturang debate nitong nakaraang linggo, marami ang nakapansin na pautal-utal si Biden. Bigo rin daw siyang sagutin ang mga kasinungalingan na pinagsasabi ni Trump sa higit 1 oras na debate. Nauna nang sinabi ng ilang eksperto at kritiko na tila may iniindang sakit si Biden kaya mas makabubuti raw kung umatras na siya sa presidential race. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaki sa Davao del Sur nawawala matapos mahulog sa rumaragasang ilog. 17 pamilya nawala ng tirahan sa sumiklab na sunog sa Las Piñas. At ang balang Anthony Jennings at Maris Racal nagkwento tungkol sa kanilang upcoming film. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.